Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Dare to Ask. Sabi niya, just in. Saldico has a pending petition for political asylum in France, according to PCO USEC Claire Castro. After Czech Republic, punta naman ang DOJ team sa Paris. Para kunwari, may ginagawa ba? May mga embassy bawat lugar. Pwede naman mag-Zoom. Ano ba talaga ang iba pang sadya? So, una, Pangulo nagsalita, nahuli si Saldico, nasa kamay o kustodiya ng Czech authorities. Claire Castro naman, nagsalita, may pending political asylum application sa France. Claire Castro. Ang tanong, ano naman ang source ni Claire Castro? I'm sorry, para mahirap na akong maniwala. Once na nagsalita si Claire Castro, parang lahat propaganda ang dating. Ganon din ang Pangulo kung nagsalita, poros karamihan papogi. Wala akong nararamdaman sa kanilang dalawa na yung sinsirong paglalahad ng katotohanan para ma-inform ang general public. Ang kanila is para lang madepensa ng Pangulo, ang kanila lang para masira ang kalaban nila sa politika, parang gano'n lang, parang survival. Para matapos nila ang term na ito, magsalita. So, hanggang dito lang ako dahil sigurado nag-briefing na naman si Auntie Claire ngayon para siguro makaiwas sa pangungulit ng mainstream media tungkol sa kapalpakan nila na wala na sa Czech authority si Saldico, hindi na siya na-custody, hindi siya na-aresto, hindi siya nauli. Tanong, nasaan siya? Baka itong sabi niya, may political asylum application sa but I am not sure. Ulitin ko, wala na akong tiwala kay Auntie Claire Castro. Granting na totoo ito for the sake of discussion, totoo. Di nautakan na sila ni Saldico. Wise move ito ni Saldico, sa tingin ko. Para bang Attorney Roque, hinahabol siya kay may warrant of arrest. Iyon pala, nakapuslit, nandun na sa Netherlands, then nag-apply. Ngayon, pre-process na yung application niya. Nung kauupo ni Torre na PNP chief, sabi niya, may next mission, arestuhin si Harry Roque. Nasaan na? Yung pag-aresto mo kay Harry Roque, General Torre, ikaw pa ang naunang naalis sa pwesto. Wala ka. Kahit si John Vic Rimulya, ganon din. Aresto! Harry Roque! Silang magkapatid. Ano ba yung mga balita ni DOJ Secretary Boying Rimulya noon? Parang ganon din parang naaresto. Somewhere, yung pala, fake news. Ay, hindi ako naaresto! Nandito ako! So kung totoong naka-apply na ng political asylum si is meantime safety na siya. Hindi na siya pwedeng galawin ng Marcos Jr. administration habang dinidinig habang hindi pa na desisyonan ang kanyang application for asylum. So meantime, anong gagawin ng gobyernong ito? Wala. Paano na yung pangako ni Blue Ribbon Chairman Lacson na pagharapin ko si Saldico, si Martin Romualdez at ang Brave 18 Marines. Wow!
sa wakas, pumayag din. Tawagin niya ang Brave 18 Marines. Kailang kondisyones. Makauwi muna si Saldico. Eh paano ngayon? Hindi naman uwi. Ibig sabihin, wala na naman. Hindi na naman niya patawag. Ganyan po ang ating marunong, magaling. Oh, name it, kung ano mang sabihin mo. Honorable, kapuri-puri, ano pang mga adjective na pwedeng ibigay natin kay Lacson. Masipag, anti-corruption, sir. Nagmamahal sa bayan, walang kinikilingan. O, paano? Wala na. Wala na, baka wala nang ang ano eh. Wala nang mangyaring hearing. Yan ang tingin ko. Romualdez, I don't know kung maaresto nila, kung maisyuhan man ng warrant of arrest, baka wala na rin si Martin Romualdez dito sa Pilipinas. Para bang Atong Ang. Natutunugan naman ni Atong Ang na maisyuhan siya ng warrant of arrest. O nauna siyang nagtago. Kahit anong halughog nila sa mga bahay, mga addresses ni Atong Ang, wala. O hanggang one time, nagmayabang si John Vic. Muntik naming nahuli, nalit lang kami ng kaunti. So, good luck na lang sa administrasyong ito. Kung may mapakulong ba kayo o wala sa mga big fish. Wala na akong aasahan dito kay Saldico. Meantime, safe na siya. Habang hinihintay niya yung application niya sa France. Lalo na kung ma-approve. Pag na-approve, wala na. Goodbye. Flood control. So, ang pag-asa na lang natin, si Martin Romualdez, sana hindi drama-drama ang ginagawa ng ombudsman. Sana mapakulong nila sa lalong madaling panahon para magkaroon na tayo ng initial sense of justice. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na nag-atop sa natagaan na Mugero, so mag-atop na din siya karon. So mga buslot na gyud. So pag-isplastipan lang gani ang uban. So mo na ni ang yero nga among gihatag. O karon humanagid sa pag-atop ang among ginahatag nga yero. So napulihan na gyud tong mga buslot na nga ilang atop ganina. So maayo na gyud nga tan-awon. Maingod ko sa tanan. Ako dako kaayo ko pasalamat unang-una, dako ako pasalamat sa Ginoo nga dunay tawo nga instrumento nga iyang gihimo nga isip ako usa nga nagkinahanglan iya kong natabangan og ako manghinaot nga daghan pang mga sama nako nga nagkinahanglan nga mahatagan gihapon. Daghang salamat. So pila na dito ka tuig ang imong atop nga yero nga buslot na? Almost 11 years. 11 years. Sa nga naman sa 11 years wala gid ka nakapuli og atop para lang unta mapulian. Tungod sa kalisod nga ang pagkaon ra gyud mo ay among afford nga mo'y among masiguro gyud nga bisan og nagkabuslot ng ang among atop na dili gyud na mapulihan tungod kay pagkaon man gyud ang among ma-priority. So salamat kaayo.